Shalom, shalom sa pinagpalang araw ng linggo sa ating lahat, mga kababayan, mga kapwa ko katoliko na from time to time ay dumadaan dito sa atin. Narito na naman tayo ngayon sa ating Catholic Daily Bible Reading. Tinatawag din natin Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga katolikong simbahan. At ngayon ay linggo, third Sunday of Easter, katatlong linggo ng Easter. At binabati natin ang lahat ng mga tumutulong o sumusuporta sa atin dito sa TikTok at maging sa Facebook, sina Chief Jail Officer Shalom. So, balik tayo. Medyo nawala kanina. Biglang nawala. Nakat yung introduction natin sa kabilang cellphone. Okay. Inuulit natin. Tinatawag natin itong Preaching in the Wilderness series. At binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat mga katolikong simbahan. So, okay. So, binabati natin yung ating mga followers dos account na ito Simple Catholic at maging mga sumusuporta sa atin sa Facebook. God bless sa ating lahat. At ngayon ay third Sunday of Easter. So the Gospel of today ay taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 24, verses 13 to 35. Glory to you, Lord. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari, samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit sa Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang alay Cleopas, kayo lamang uyarang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Ano mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay sa Jesus. Pumunta rin sa libingan ang mga ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita sa Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hinibat ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamta ng kanyang marangal na katayuan. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat
palubog ng araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawikan nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipo ng 11 at ang ibang mga kasama nila, na nag-uusap-usap, muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at salaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng pagpira-pirasoin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, shalom mga kapatid, mga kababayan. At lalo na yung mga supporter natin, silently supporting us doon sa Facebook. Kapag pinupost natin doon, God bless po sa ating lahat. So, ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid, it is Resurrection Series kung saan makikita natin na ito'y isang tagpo na patuloy na nagpapatotoo na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. At tunay na itong mga alagad na ito ay nagpapakita or nagpapatotoo na talagang nabuhay ang Panginoong Kristo by encountering the Lord Jesus Christ. At makikita natin kung mabasahin natin yung Synoptic Gospel or the four Gospel writers, makikita natin na ang Panginoong Kristo ay nakasama nila for 40 days, pero hindi yung palagian, sapagkat katulad ng tagpo dito na after nila ma-recognize ang Panginoon ay kagyat na nawala ang Panginoon sa kanilang paningin, diba? So ito yung isa sa mga patotoo ng mga sinaunang mga alagad na tunay na ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay. At yun nga, at maging si San Pablo na dating taga-usig ng simbahan or ng iglesia na itinatag ng Panginoon ay nagpatotoo rin na kung ang Panginoong Kristo ay hindi muling nabuhay, ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay walang katuturan, walang kabuluhan at sayang yung ating ginagawa. Walang kabuluhan yung ating ginagawa, mga kapatid. Yan yung sinasabi ni San Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15. Pinaliwanag ni San Pablo doon na tunay na ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay, sapagkat maging si San Pablo before siya ma-convert ay hindi nila kinikilala ang Panginoong Kristo. At of course, kung hindi nila kinikilala ang Panginoong Kristo, much more na hindi rin nila kilalanin at hindi rin nila tinatanggap na ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Even until today, kahit saliksikin natin, ang mga Hudyo are still waiting for the Messiah. At pinapalabas nga, kung narinig natin the previous Sundays, na narinig natin na pinapalabas nila na ang Panginoong Kristo ay hindi muling nabuhay, bagkus ang kanyang katawan ay ninakaw lamang. At ang binayaran nila yung mga gwardya at sinabi na pumunta ang mga alagad para nakawin ang kanyang bangkay. Pero kung titingnan natin, ang mga papaano mananakaw ng mga alagad ang bangkay ng Panginoong Kristo, sapagkat sila nga ay takot ng takot. Kasi baka sila rin ay ipapako din sa krus. Di ba? Sa John 19:25 to 26, makikita natin doon, nasa paanan ng krus, isang alagad lang ang andoon, si John the Beloved and the Blessed Virgin Mary. Di ba? The rest, yung 10, ay nagsitakasan, nagtatago. Di ba? Even the previous gospel, noong Sunday, noong Divine Mercy Sunday,
Nagtatago din sila sa loob ng bahay na nakapinid ang pinto. Diba? Dahilan sa takot nila sa mga Hudyo na baka sila ang kasunod na ipapatay. Diba? Kaya nga kung mapanood yung movie sa Netflix na The Reason, makikita natin doon na ang mga Romano hindi pumayag sa kwento o hindi tumigil sa kwento na ninakaw ang bangkay ng Panginoong Jesucristo. Nag-conduct sila ng investigation, which is probably ginawa ng mga Romano. Hindi sila nakontento doon na sasabihin lang na ninakaw yung bangkay. Ang ginawa sa movie na yon ay, ang ginawa nila, nag-investigate. Pinaghukay yung mga libingan ng mga bangkay, hinanap yung mga alagad. Kaya yung mga alagad takot na takot. Kasi baka sila ang kasunod na usigin. At itong tagpo dito sa Road to Emmaus ay isang sikat na tagpo sa Biblia, kung saan itong si Cleophas at ang kanyang kasama pabalik sa Emmaus. We don't know kung out of fear din, of course kasama na yon, and out of disappointment, kaya sila babalik sa Emmaus. Pero sabi nung mga sinabi ng mga nag-aaral, ang pagbabalik sa Emmaus, which is the place na kung saan doon daw ay may maraming mga hot spring. So parang ang purpose is parang to retreat, to have a retreat. Okay? Retreat, not surrender. Ibig sabihin, they will be going back to Emmaus, siguro to retreat, to have contemplation, to have healing. Kasi ang Emmaus nga daw po ay lugar na kung saan maraming mga hot spring. So, they wanted to heal themselves. Siguro para makapag-relax, makapag-isip. Yun yung purpose nila. And along the way, mga kapatid, ay nakisabay ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Na kung titingnan natin, na, di ba sa Jerusalem, yung nagtatagong alagad, alam ng Panginoon yung mga concerns nila, kaya nagpakita ang Panginoong Jesucristo para palakasin yung kanilang kalooban. Di ba? Kasi alam ng Panginoon yung concern nila. Itong dalawa na ito, ganun din, alam din ng Panginoon yung kanilang concern. Kaya nakisabay ang Panginoong Jesucristo sa kanila along the way, going to Emmaus. Try to imagine 7 kilometers kung sa atin, sa kanila 11 miles. 11 miles from Jerusalem to Emmaus. Naglalakad sila, kwentuhan sila, inabot sila maghapon. At ang binanggit ng dalawa, akala hindi nila nakilala ang Panginoong Jesucristo. Akala stranger lang or dayuhan or turista lang from other places. Sabi niya, ikaw lang yata ang dayuhan na hindi nakakaalam ng pangyayaring kagaganap lamang sa Jerusalem. Tinanong sila ng Panginoon, anong pangyayari? Ayon, nagsaysay sila patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Patungkol sa kay Jesus na mga kapangyarihan sa salita at sa gawa. At ang binanggit nila mga kapatid is, siya pa naman ang inaasahan namin. Okay? Siya pa naman yung inaasahan namin. So, ibig sabihin, itong mga alagad na ito, itong mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo, ay they were disappointed. They were disappointed. Kasi, ang pag-asa nila, ang suppose na expectations nila ay hindi na-meet. Diba? Naranasan natin yun. Once na ang ating expectations ay hindi na-meet, nagkakaroon tayo ng disappointment. Yun nga, sabi ko lagi kong sinasabi, na lagi kong ginagawang halimbawa. Diba? Kapag nag-order ka ng parcel sa isang app, ang ganda-ganda sa picture. Tapos, pagdating ay hindi ganun. Di ba nakaka-disappoint?
The same with the Cleophas and his companion na sinabi nila, in-express nila, basahin niyo ulit yung Luke chapter 24, 13 to 35, hindi mahaba-haba. Ang sabi nila is, siya pa naman ang inaasahan namin. Okay. Ano ba yung pag-asa nila? They are hoping that when Messiah comes, they are thinking na ang Messiah na ito katulad ni Haring David, isang magiting, isang mandirigma. Di ba? Kasi he will be coming from the bloodline or the house of David. Di ba? According to prophecy, na siya ay magmumula sa angkan ni Haring David. Okay? At yan din yung pinaliwanag ni which is true. Kasi yun yung pinaliwanag ni Archangel Gabriel kay Mama Mary doon sa Annunciation sa Luke chapter 1 verses 26 to 39. At yan din yung pinaliwanag ng anghel kay San Jose doon sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23. So yung kanilang expectation sa Messiah ay isang magiting na hari. Diba? Kaya nga, kung naalaala nyo rin, noong palaspas, nagsigawan yung mga tao, mabuhay ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pinagpala ang Diyos. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Diba? Hosanna in the highest. Hari ang pagkakilala nila sa Panginoong Jesucristo. Nagbunyi sila. At alam natin na yung naramdaman ng mga tao na yun ay naramdaman ni na Cleophas. Na-disappoint din yung mga tao. That is why, kung titingnan natin, yung mga taong nagsusigaw sa Panginoong Jesucristo na hari, because they are expecting na pagdating ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, i-expel niya yung mga Romano sa kanilang bansa. Maybe they are thinking that our Lord Jesus Christ will do greater than what Moses did in the eyes of Pharaoh. Pero they were disappointed. And in their disappointment, they shouted, "Crucify him." Wala naman palang saysay, ipako na lang sa krus. At mas pinili nila si Barabas na palayain. Of course, may deeper exegesis yung pagpapalaya kay Barabas. Pero, ang simple lang is, mas pinili pa nila si Barabas. Kasi alam niyo ba, ang background ni Barabas, lead si Barabas sa isang mutiny para nag-attempt siya to try to liberate his fellow Israelites from the hand of Romans. Tapos ang Panginoon sa Kristo darating doon, ang kanilang expectations ay hindi na-meet, so they were disappointed. The same with Cleophas. Sabi niya, Luke 24:13 to 35, basahin niyo, siya pa naman ang inaasahan namin. Kasi yung expectations nila is different from what God wanted to do. Di ba? Very clear naman ang paliwanag doon kay Saint Joseph sa kanyang panaginip sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Sabi niya, "And you shall name him Jesus, for he shall save his people from their sins." Hindi sinabi doon na at upang iligtas niya sila sa kamay ng mga Romano. Kaya nga tama yung sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Kaya kung minsan hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos sa ating buhay, nagkakaroon din tayo ng disappointment kasi yung gusto natin, yun yung gusto natin, yun siyang gusto natin mangyari. Pero kapag hindi mangyari, kaya tayo na-disappoint. Kaya nga, tama yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Actually, maraming na nakaka-memorize na ito, mga kapatid. Ito yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Sabi rito, ang wika ni Yahweh, ang aki isipay din ninyong isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano
Kung paano ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. You see? So my ways are not your ways. Di ba? Ang daan ko'y hindi katulad sa inyong paraan. So they were disappointed. Kasi iba yung expectations nila sa Messiah. Pero sa atin, na mga Kristiyano, alam natin na ang paraan ng Diyos ay hindi siya dumating sa Israel. Of course, nung dumating siya sa Israel, dumating siya sa Jerusalem, nung pumasok na sa Jerusalem, most probably, na gunita or naalaala na mga Hudyo kung ano yung ginawa ni Moises doon sa Parao. Di ba? Most possibly, naalala nila yun. Because they know and they are saying that our Lord Jesus Christ is greater than Moses. Kasi ang Panginoon Kristo nakapagbuhay ng batay, nakapagpadilat ng bulag, di ba? Nakapagpagaling ng mga karamdaman. So, ibig sabihin na maybe He will perform miracles and wonders before Pilate or before Herod. And with that, makonvince niya ang mga Romano na umalis at iwanan yung kanyang mga kababayan. Pero hindi nga ganun ang paraan. Sapagkat sa lumang tipan pa lang, alam natin na ang Panginoong Kristo ay hindi ganun ang gagawin. At yan ay makikita natin dun sa Isaiah chapter 53, mga kapatid. Yung suffering servant. As a matter of fact, expected na rin yun. Kasi, na pagpapasok sa Jerusalem, hindi talaga siya magpakitang gilas. Kasi una, sumakay siya sa asno. Di ba? Which is, katuparan ng sinasabi sa Zacarias chapter 9, verse 9. Nakalagay doon, tingnan mo Jerusalem, dumarating ang iyong hari nakasakay sa isang asno. Okay? Ang asno is not for war. Ang kahulugan nun is not going to war. He is going for peace. Kasi kung gusto niya na digmaan, hindi siya sumakay sa asno. Sasakay siya sa kabayo. Hindi siya nagpakitang gilas. Bagkus tinupad niya kung ano yung sinasabi sa Isaiah chapter 53. Try nyo basahin ni Isaiah 53. Yan, mga kapatid. There are many times in our lives, sa buhay natin, na nadi-disappoint tayo kasi masyadong mataas yung ating expectations. At alalahanin natin na ang paraan ng Diyos ay iba sa paraan natin. That is why, even the Lord Jesus Christ Himself taught us how to pray. Diba? Even our Lord Jesus Christ Himself prayed the same. Ano sabi niya? Father, sa Matthew chapter 26, Father, if possible, take this cup away from me. But not my will, but your will be done. So sa ating pananalangin, kung ano yung ating hinihingi, sa hulihan ng ating panalangin, ilagay na lang natin na, your will be done, Lord. Para hindi tayo ma-disappoint. Kasi even the Lord Jesus Christ, tinuro niya yun doon sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, di ba? Sa panalangin, ay tinuro niya sa atin yung Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So with that, para at least alam natin sa sarili natin na hindi tayo ma-disappoint kasi ipinagkatiwala natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya. Hindi yan kung ano yung kalooban natin. Yeah. Kaya kung minsan, marami sa atin na disappoint. Kaya nga doon sa Luke chapter 18, verses 1 to 4, may nakalagay doon, mga kapatid, sa Luke chapter 18, verses 1 to 4, na
Yung about dun sa persistency, nagturo ang Panginoong Kristo about persistency in prayer. Nakalagay dun sa Luke 18. Sabi niya, yung nagturo siya ng persistency. Idinugtong daw sa hulihan part sa Luke chapter 18. Basahin nyo Okay. May binanggit dun na ito sa Luke 18. Yan. Yung disappointment. Yun din ang dahilan. Sabi dito sa Luke chapter 18 verses 8, mga kapatid. Luke chapter 18 verses 1 to 8 pala. Ito sa Luke chapter 18 verse 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. It's about prayer and persistency in prayer. Mag-isip ka, bakit dinugtong ng Panginoong Kristo to? Parang out of the topic. Di ba? He's talking about prayer. And then after that, sabi niya sa kanyang pagbabalik, may madadatnan kayasang mga nananalig sa kanya. Bakit niya dinugtong to? Because many people, when their prayer is not answered, magbabackslide sila. Kaya nga dinugtong ng Panginoon. Sabi niya sa aking pagbabalik, may madadatnan kaya akong mga nananalig sa akin. Di ba? Because of disappointment, many people leave the Lord. Okay? Di ba? Yun yung nangyari sa Palaspas, sa araw ng Palaspas. They were disappointed. Mula sa saya, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Pagdating sa Jerusalem, crucify him. Anong klaseng hari ito? Wala naman kaming maasahan pala. Hindi rin naman pala kami matutulungan na mapalaya kami sa mga Romano. Crucify him. It's better na palayain si Barnabas. Kasi si Barnabas nag-attempt ng mutiny against Romans. Tapos siya, ipapako lang pala sa krus, mamamatay, magsasaper. I see? Hindi ka ba madi-disappoint doon? Kasi mali or iba yung kanilang pananaw. Iba yung kanilang expectations. Kaya ganoon, mga kapatid. They were disappointed. At yun nga, pinaliwanag ng Panginoon ang kasulatan that this is going to happen mula sa aklat ni Moises hanggang sa aklat ng mga propeta na ang Mesiyas ay magbabata. Hindi siya makipagdigma. Siya ay magbabata. Basahin niyo po Isaiah 53. Ang linaw niyan, mga kapatid, na ang Mesiyas ay hindi magpakitang gilas sa harapan ng mga Romano. Okay. So, and then after that, niliwanag sa kanila ng Panginoon ang kasulatan, pero hindi pa rin nila na-recognize ang Panginoon. They think our Lord is a stranger. Si Maria Magdalena, akala niya gardener ang Panginoon sa Kristo. So, maybe, hindi nila nakilala ang Panginoong Kristo. We don't know the real reason. Kasi alam nila, nung nakita nila, nung pinako ang Panginoong Kristo, binugbog ng maigi. Napuno ng dugo yung mukha because dahilan dun sa crown of thorns. So, natural. Tapos, pag muling mabuhay, natural, yun na yung nakaprogram sa mukha nila, nakaprogram na sa mukha nila, na yung nakita nila na Kristo is different na. Bugbog sarado. Pasa-pasa. Then, nung nabuhay ang Panginoon sa Kristo, hindi nila ma-recognize. Pero saan nila na-recognize ang Panginoon? Nung na sumama ang Panginoon sa Kristo sa kanila at dumampot ng tinapay, pinagpipira-piraso at ibinigay sa kanila. Then, na-recognize nila ang Panginoon. Because that reminds them of what the Lord
done or did before the night he was betrayed. The breaking of the bread in the Passover. Then suddenly, our Lord disappeared. Sa kanila na-recognize, it was the Lord Jesus Christ. See? So, with that experience, bumalik, they returned to Jerusalem and told the other disciple that indeed, our Lord Jesus Christ rose from the dead. Di ba? Naalala niyo yung instance doon sa nakalipas sa Gospel, John chapter 20, doon sa pag-celebrate ng Divine Mercy. All the door were locked. All the door were locked because they are afraid of the Jews. Then suddenly, the Lord Jesus Christ appeared in their midst and gave them peace, di ba? John 20:21 to 23. Peace be with you. You see? Then here, biglang nag-disappear ang Panginoon. Okay? Kaya, you can only boldly share what you have experienced in the Lord kung na-encounter mo ang Panginoon. Kaya siguro kung bakit hindi mo pa maibahagi yung pananampalataya mo kasi wala ka pa, hindi mo pa na-encounter talaga si Lord. Once you encounter the Lord, truly, ay magkakaroon ka ng lakas na loob na ibahagi ito sa iba. Ito yung ginawa nila. They walk again 11 miles, going back to Jerusalem just to testify to other disciples, to strengthen their kapwa nila, tagasunod ng Panginoon Kristo, that indeed our Lord Jesus Christ rose from the dead. As a matter of fact, mga kapatid, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon Kristo, yung mga alagad ng Panginoon, yung mga tagasunod niya, siguro magbabalik nilang sila sa normal nilang buhay ng mga Hudyo na maghihintay muli ng Mesiyas. At sasabihin nila sa kapwa nila, kababayan nila mga Hudyo, since hindi naman talaga nabuhay ang Panginoon Kristo, siguro sasabihin nila, we are sorry, mga kapatid. We are sorry, brethren. We are wrong. Nabudol kami ng Jesus na nagpakilala sa amin. Yun yung sasabihin nila, magbalik nila sila sa normal nilang buhay bilang Hudyo. At muli silang maghihintay ng totoong Mesiyas kung ang Panginoon Kristo ay hindi muling nabuhay. But because they really encountered the Lord in many ways, in many circumstances and instances in their lives, nagpatotoo sila. Diba? Basahin niyo Book of Acts of the Apostles. Nagpatotoo sila. That is why the faith spread throughout the world. Okay? Our faith spread throughout the world through the Word, not through the sword. It's different, mga kapatid. Ang ating pananampalataya ay lumaganap sa buong daigdig not because of the sword, itak or tabak, because of the Word. Bilang patotoo na tunay ngang nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi nga ni San Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15, kung ang Panginoong Hesukristo ay hindi muling nabuhay, our faith is in vain. Walang kabuluhan yung ating pananampalataya at tayo na raw yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit? Bakit tayo kawawa? Unang-una, nagpapagod lang tayo. Bere mo. Magpapakabuti ka, magpapakabait ka, magpapatawad ka. Tapos kamukat-mukat, wala namang resurrection.
kamukat-mukat yung ating paniniwala pala ay hindi naman pala totoo. Eh di, nagpapagod lang tayo. Magsisimba tayo ngayong araw. Eh di, nagpapagod lang tayo for nothing. Oh, di ba? Okay. Sabi rito sa verse 1 Corinthians chapter 15 verses 32 to the following. Okay. Sabi rito, verse 17, 1 Corinthians chapter 15, verse 17, sabi at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi panahango sa inyong kasalanan at walang patuturan ng inyong pananampalataya. You see? Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. You see? Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa magitan ng isang tao. Okay. Sa verse 32, kung ang pagkipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapakikinabang ko kung hindi rin lamang bubuhay muli ang mga patay? Mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito. Kumain tayo't uminom sapagkat bukas tayo'y mamalay. Drink and be merry, for tomorrow we will die. Diba? Nakikita natin yan sa mga t-shirt ko minsan, ganun yung tunog. Drink and be merry, for tomorrow we will die. Kasi wala namang kabuluhan eh. What is the sense of going to church? What is the sense of being good? Diba? Oh. Kung totoo, sabi ni San Pablo, kung totoo hindi muling binuhay, hindi bubuhayin muling ang mga namatay, sabi niya, edi susundin na lang natin yung kasabihan ng mga pagano. Drink and be merry, for tomorrow we'll die. Kaya may mga taong ganon. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, laro. Ganon lang yung cycle of their life. That is a pagan thinking. Okay? Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo mamatay. Okay. So, yan ang katotohanan. Our Lord rose from the dead as an assurance for us that we will be raised from the dead when time comes. At yan naman ay pinapaliwanag doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Wow. Okay? So, maybe that is by now. Shalom mga kapatid, mga kababayan, na ang tunay na ang Panginoon Kristo ay muling nabuhay. At sana ito yung ipatotoo natin sa iba. Ito yung kaya nga sinabi si San Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 15 na maging handa tayong lagi ipaliwanag yung ating pananampalataya patungkol sa ating pag-asa. That we, Christians, we Catholic, believe in the resurrection. Kaya, at sana ito yung ipatotoo natin sa iba. Katulad ng ginawa ni Cleopas at sa kanyang kasama, bumalik sila sa Jerusalem to testify that indeed the Lord Jesus rose from the dead. So shalom mga kapatid, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. At sabi dito din sa 1 Corinthians chapter 15, since na ang Panginoon Kristo ay muling nabuhay at tayo nagpapatotoo na may merong muling pagkabuhay. Kaya nga,
Ang last exhortation ni Saint Paul dito sa 1 Corinthians chapter 15 ay sinabi niya dun sa verse 58. Ang sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, shalom! That is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. God bless sa mga dumaan sa ating live. May God bless you and your family. Naway ligtas tayo lagi ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. And ingatan niya tayo sa mga evil intentions, sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. That is by now, signing off, my dear brothers and sisters.